Good morning! Andito kami ngayon sa dagat ng aking pamangkin na si Angeli. Ayan. Ito yung dagat sa amin. Ayan po. Ang linaw ng tubig. Hallelujah. Parang ayaw ko nang umuwi ng Maynila. Parang ayaw ko nang bumalik sa Manila. Hallelujah. Ay, dito po yung dagat namin. Ang lawak yung dagat. Dapat pala dinala natin yung ano. Ay, meron ditong alimango. Meron alimango dyan sa bato. Vlog? Ha? Na-vlog? Oo. Meron ditong alimango maliliit. Ayun o. Sana doon sa loob. Ano ba naman yan? Alimango. Ayun. Hindi makita. Nasaan na? Pumasok na doon sa butas ang alimangong maliliit. Si kuya, nag-iigib ng tubig dagat. Punta ka na doon sa bangka. Punta ka doon sa bangka. Ayaw mo. Takot ka? Sampa ka na doon sa bangka, oh. Masarap dito tuwing umaga. Maglalakad. Tapos nakababad yung paa mo sa, sa tubig ng dagat. Amen. Hallelujah. Alam mo, Angeli, doon sa Manila, hindi man lang ako nakaano sa dagat. Ang layo ng dagat doon sa amin. Pag mag-swimming ka, punta ka sa swimming pool. Kaya ayaw ko ng swimming pool. Meron naman, pero sobrang layo. Ilang oras pa bago makarating doon. Oo, dito sa atin dito, nilalakad lang. Lakad lang every morning, dito sa amin, lakad lang. Tapos hanggang doon sa dulo, walking ka doon tuwing umaga. Yan, tapos sariwa pa yung isda. May binili kami isda ng pamangkin ko. 70 pesos lang. Ang laki ng isda. Asan na ba yung fish na yun? Ito po, May binili kaming isda, ayan, Ayan, 70 pesos. Diba? Ano siya? Yellowfin. Angeli! Ibalik ko na sa dagat kasi namatay na siya eh. Ibalik ka sa dagat ang isda. Go swim. Ganyan. Oh, swimming. Yan, ang laki ng isda, 70 lang yan, yellowfin. Ako po, pag nasa, nasa, sa Manila, ang mahal na po yan. Hindi na yung 70. Magkano ba ang kilo ng yellowfin? Hallelujah. Palamos. Ayan, isda. Meron pa siyang isang dagdag na dinagdagan pa po kami nung ali. Na isa pang yung awag nito. Ayan, Isda siya. Ayan, ang laki ng galunggong. Ayan, dalawa na. Paman. Ayan, 'di ba? Only 70 pesos lang. So, parang mahigit siya 1 kilo. Ayun. Sariwa talaga, bagong huli lang. Ayan, ayan ang kumuha kanina yan eh. Ayan Yan yung naghila ng kanina. Yung ang tawag nun? Ano nga tawag yun, Le? Yung nang kumuha ng ng isda, yun pambot. Ano ba tawag doon? Pukot, no? Pukot ba yung isda na yon? Galing sa pukot. Galing sa pukot yung isda. Yan yan po yung naghila, yung parang may lambat tapos diyan. Ayun, kararating lang nila. Ayun. Bumili kami ng pamangkin ko. Although may ulam naman na din doon sa bahay. Bumili lang kasi sariwa, sariwa talaga yung fish. Ayun. Parang parang ayaw ko nang bumalik ng Manila. Hallelujah. Diba?
ako maligo kasi hindi ako nagdala ng aking bihisan. Tapos, nag-evangelism ako mag-isa sa mga, kahit saan. Isa-isa lang kasi wala akong megaphone. Ano ko sa dalon? Hindi, nakalive. Bye! Takot ka no? Takot ka talaga ba? Kasi ako. Ay, hello po, Brother Fox. Nandito ako ngayon sa aming sa Mindanao po. Ayan. Bumili po kami ng fish. No? Ang laki ng fish namin, 70 pesos lang. Kung dyan bibili na ako, nasa 300 na yata yun. Yung pamangkin ko, oh. Nililigo siya mag-isa. Hindi siya makarating doon sa gitna kasi nga natatakot. Hindi kasi ako maligo. Wala akong dalang damit eh. Yan, ano lang. Paalang. Ayan. Ayan. Parang ayaw ko na bumalik sa Manila. Parang dito na lang ako. Pero ayan, everyday po, ginagawa ko dito, start nung dumating po talaga ako, one-on-one po ako evangelism sa mga tao dito. Kasi ang lahat ng mga tao dito, halos lahat sila ay mga vaccinated. No? Pati mga pamilya ko, vaccinated sila. Parang sa loob ng bahay namin, ako lang po yung walang vaccine. Kaya pinapaunawa ako sa kanila yung tungkol sa vaccine, and then yung sinishare ko sa kanila yung repentance at yung gospel. Although yung mga ko naman ay mga sila ay mga Christian na din. So hindi sila na-inform na yung vaccine ba is experimental in the population. Kaya sabi ng nanay ko, nagsisi talaga siya kung bakit siya nagpa-vaccine. First dose saka second dose. Sabi ko, wag na sila magpa-booster lahat. Ayun po. Naliwanagan silang lahat, no? Kaya natakot na sila. So sabi ko, just pray with faith. Hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan magsisi po tayo. So, yun ang ginagawa ko dito. Tanim lang ako ng tanim ng Word of God at saka end time sa mga tao dito. Kahit nga doon sa palengke. Kahit saan. Pag saan ako na ipadpad ng Panginoon, meron talaga akong masusul winning na kahit isa, sa araw-araw, isa, dalawa. Isang araw, nakatatlo akong nashiran. Yun ang ginagawa ko dito. Ayan. So, yun, dagat. Everyday dito sa dagat. Ngayon lang ako ng signal kasi medyo mahina po kasi ang signal. Ayan. Sometimes ako sa Zoom, no? Nakapasok ako sa Zoom. Minsan nawawala yung signal. Mahina talaga ang signal dito. Smart po kasi ako. So ang malakas pala dito is TM. Ayan. Wala akong TM na na SIM card. So, nanghiram na ako ng TM.
Doon, sa pamangkin ko na yun. Naglalaro ng buhangin. Naglalaro siya ng buhangin mag-isa. Kaya siya kasama. Ang sarap dito, oh. Ang sarap dito, Brother Folks. Ayun, oh. Ang sarap dito tuwing morning, maglakad-lakad sa seashore. Ayan. Tapos, masarap. Pag dumaong yung ano, yung bangka na yan, mahinihila silang lambat na marami siyang isda. Ayan. Hallelujah. Nasariwa dito ang isda, hindi pa po siya nalagyan ng ano. Pag dito ka sa dagat pumunta, kasi walking distance na naman ang dagat sa amin po. Kaya yung kinakain po nila dito ng mga ano ko, mga pamilya ko, ay sariwang isda, hindi po siya nalagyan ng yelo. Diba? Sariwa po talaga, galing talaga yun dyan dito, oh. Tuwing umaga talaga, may hinihila silang lambat na punong-puno po ng isda. Tapos mura lang talaga dito yung isda. Hallelujah. Manamis-namis pa yung ano, yung yellow pin na yun. Almost may 1 kilo. Ayan, may dagdag pa na isa. May dagdag pa na isa. Diba? Ganun yung mga tao dito. Tapos yun, shiran mo na agad sila ng Word of God. And then, tanungin mo sila na kung may vaccine sila. Yung start na po ako yun, mag-share sa kanila, mag-evangelism mag-isa. Ayan, pinapaunawa ako sa kanila. Yun. Sabi nyo, ganun ba? Hala. Gumaganon sila na parang, worried na sila. Pero, supporting verse yun, sabi mo sa kanila na huwag matakot, Isaiah 41 verse 10, ayan po, siyempre nandyan na yan, hindi nila alam, siyempre sa probinsya medyo late sila po dito, kaya yun, ganun na lamang po yung pagsisi nila, yung mga na-encounter ko ba na tao, lalo na po sa pamilya ko, kaya yun, liwanagan sila na hindi na daw talaga sila uulit pa. Sabi ko, pag ulitin nyo pa, pag hindi nyo kakayanin ang gamot na booster, kawawa kayo. And then, kung makayanan ninyo ang booster, tatanggapin nyo ang microchip. Ay, hindi na. Sabi, hindi na talaga. Naghihindi na talaga sila. Oo. Sa bahala na. Hindi na daw talaga. Ang ganda. Ayan. Ang ganda na seashore. Hallelujah. Naglalaro siya mag-isa. Naglalaro yung mag-isa yung pamangkin ko. Ayan. Pag kinakausap mo sila, isa-isa nakikinig sila. Tapos yun nandun yung pangamba ba nila na dahil nga nagpabakuna sila. Ayun. Tsaka yung mga Katoliko, yun. Sabi ko sa kanila na ang mga rebulto ay wala po yan sa ano, hindi po yan totoong Diyos. No? Nasa Biblia po yan. Basta sinishare ko sa kanila lahat. Para maliwanagan po sila. Ayan. Kasi nga, hindi naman tayo dito permanente sa mundong ito, di po ba? Kaya i-share na natin yung gospel kasi nga, malapit na po darating ang Diyos. Pwede kayo malapit na darating ang wakas ng buhay mo. Kasi nga po, meron na po kayong mga bakura. Hallelujah. No? Although, lahat naman po tayo, no? Mamamatay naman tayo, no? Pero maganda mamatay na may relasyon talaga tayo sa Diyos. Amen? Di po ba? May bakuna ka na nga. Tapos, may rebulto ka pa. So, may kaligtasan po ba yun? Diba? Tanong mo sa sarili mo. Kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, wala kang relasyon, may bisyo ka pa. Paano na? Hindi po ba? Kaya, yan talaga natin, isusulwining talaga natin yung mga tao dito, lalo sa probinsya, no? Di katulad naman sa Manila, dyan, syempre, kahit saan, may nag-evangelism talaga, may megaphone talaga, no? Dito, lawit dila mo dito kasigaw. Hindi maabot yung boses mo hanggang doon sa kabilang doon. Maganda yung one-on-one na lang, no, hanggang sa makaliwanag mo sa kanila. Kaya yun. Ang ganda. Anong ganda ng pagmasdan yung yung tubig dagat na humahampas sa dalampasigan, no? Ayan, oh. Tapos babalik na naman siya. Ayan. No? Tapos
ang araw ngayon ay hindi masyado cloudy po dito sa amin, no, dito sa Mindanao, dito po sa Libak, Sultan Kudarat. Yan po ang aking bayang Sinilangan, no. Ayan. So sa Manila, naka almost magto 24 years na po ako sa Manila. So nakauwi ako ngayon lang. Ang last uwi ko is 2016. Tapos ngayong 2023. So almost 7 years ako hindi nakauwi sa aming lugar na ito. Kaya everyday po ako nandito. Everyday po ako nandito. Ngayon lang po ako nakapag-load dito sa account ko na to. Ayan. Asan yung batang yun? Nandoon na naman nandoon na sa malayo yung aking kapatid. Ay, aking pamangkin nandoon siya. Ayan, no. Basta, parang ayaw ko nga umuwi na Maynila eh. Nang dahil dito. Ang sarap dito tuwing umaga. Tapos dito ka magko-coffee, ganyan. Dadala mo yung Bible. Then, tapos dito ka tapos may tao dito na one on one mo siya. I-share mo yung word. Tapos i-share mo yung end times. Ang sarap sa feelings, no? Ganito makikita mo. Kasi sa Maynila, wala eh. Nakakulong ka lang doon sa bahay mo na inuupahan eh, di ba? Tapos, wala eh, parang, di ba? Ano, tapos, pagtapos mo mag-coffee, dito sa tabi ng dagat, tapos may darating na yung yung boat na yan, na may hila-hila siyang yung lambat na may punong-puno ng isda. Ayan, pagkatapos mag-coffee, bibili ka na ng fish, no? Sariwang. Talagang malinaw yung mata. Yung pag mamaya uwi na kami, namin yung isda namin na binili, ihawin namin, no? Isawsaw namin sa kamatis, sibuyas, at saka sa may toyo. Yummy. tapos yung kanin doon ng nanay ko, malagkit pa yung para bang sinanduming yung kanin doon ni nanay, no. Hallelujah. Iba talaga yung ambience, no. Parang ang relax yung isip mo. Talagang glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan, nakastay na lang yung bangka dyan, kasi nga yung lambat nahila na po kanina, punong-puno ng isda. Iba-ibang klase mga isda, may maliit, may malaki, may tuna, may ang dami pong isda. Hindi ko na picturean kanina. Hindi ko siya naka-live kasi ang tagal nung load. Sinisi daw yung load. Hindi po. Pero share ko lang, no. Malapad po to hanggang doon pa yan sa kabila, Ang ano po dito talaga, upo. Hindi po ba? Ano lang. Ito ang pamangkin ko. Gumagawa siya ng ganito. Ayan. Ano kayang ginagawa nitong batang to? Ayan. Yung isda namin nandun lang. Diba? Ayan, izumbang natin. Ayan po sila, yung mga bata doon. Mababaw lang yung tubig. Sabi ko sa pamangkin ko, punta siya doon sa ayaw na, natatakot. Ayan. Hindi pa ako maliligo. Hindi pa ako maligo kasi wala akong dalang damit. Hallelujah. Everyday nandito. Basta na ako. Everyday nandito ako. Ayan, basa-basa ng Bible sa tabing dagat. Ayan. Dala ng coffee. Tapos, pag medyo mataas na po ang araw. Mabuti nga ngayon, wala masyadong araw no? Wala masyadong araw. Kaya, nandito pa kami ng pamangkin ko. Ligo siya.
Mula sa Maynila, ganito. Pupunta ka sa dagat, sobrang layo talaga. Ilang oras pa yung pupunta. Taguig, tapos to Ternate, Cavite, Taguig to Batangas, Taguig to malayo, no? Sobrang layo. Dito sa amin, walking distance lang po yung dagat. Walking distance lang po yung dagat. Hallelujah. Ayun. Dito sa amin, may kunting kabuhayan ka lang, tinda-tindahan, mabuhay ka dito, no? Tapos magtanim-tanim ka ng mga gulay, tapos talagang, di po ba? Kaya kung pag microchipping na, mga kapatid, uuwi na, dito na talaga ako magstay. Ayaw ko na sa Manila. Dito na po ako mag-aan. Oo. Yung bahay ko, unti-unti ko na po siyang pinapaayos. Ayan po, no. Inuuna ko lang po yung bakod, nagpabakod ako ng namin sa harapan sa kasagilid. Ayun, matatapos na rin. So ilang araw na lang ako dito, kapatid, babalik na po ako sa Manila. So bye-bye dagat. Bye-bye dagat. Hallelujah. Kaya sinasamantala ko na po na araw-araw ako nandirito. Hallelujah, Lord. Glory to God, kasi di ba? Ano lang po ako dito, mga kapatid, 2 weeks lang po ako dito, 14 days lang po ako dito. So may 7 days pa ako natira. Sulitin natin. Habang dito tayo sa dagat, mayroon tayong sino-soul winning, mayroon tayong sinisharean ng Word of God, and then sinisharean po natin ng end times. Ayan, mamaya ito na naman to si Kuya, pag yan natapos ay mamaya, abangan ko yan siya, no, na masharean ko siya ng Word at saka end times, no. Ayan, nag-ano pa si Kuya, naghahakot pa siya ng tubig ng dagat. Hinahakot na yung tubig ng dagat. Ubos sa kaya yan. Maubos sa kaya yan, kasalok. Tubig ng dagat. Ayan, habang nagbablog tayo mamaya, natin si Kuya mamaya, i-share ko ng Word of God bago uuwi. Hallelujah. Halinawa, loobin ng Lord, no? Ayan. Yan tayo dapat. Mga Christian ba? Huwag tayong papayag na hindi tayo makapag-soul winning ng kahit isa man lang. Kahit isa man lang sa isang araw. Amen. Sa kadami ng tao, mapalad ang taong nashiran mo ng Word at saka nashiran mo ng end times, no? Ang palad po talaga nila. Kaya tataniman natin sila ng salita ng Diyos. Maniwala man sila o hindi, si Lord na po ang bahala dyan. Kasi sabi ng Lord, tanim lang tayo ng tanim, siya ang magpapatubo. Right? No, ayan po, no? So, huwag natin sabihin na maniwala sila kaagad or siyempre, katulad ng experience ko dito, no? Nung nag-share ako sa kanila ng Word of God and then end times, parang kabado, nandun na yung kaba nila dahil sa nga nagpabakuna sila and then hindi sila nagbabasa ng Bible kasi nga mga Katoliko sila. Sinasabi nila ay nagsisimba naman daw sila. So sabi ko nga, hindi po sapat ang simba-simba lang. Kailangan po talaga na magbasa ng Biblia kasi yun nga po ang utos ng Panginoon, di po ba? Yun po ang utos ng Lord na sa Joshua 1:8. Amen. Hallelujah. Di ba? Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaan, basahin na aklat ng kautusan araw at gabi, pagbulay-bulayan ito hanggang sa, di ba, masunod mo ang nakasaad doon. Amen. So yun sinasabi ko sa kanila na hindi po talaga sapat ang simba-simba at ang mga Katoliko po talaga ay nagsasamba po talaga sa mga rebulto. Kasi nga, sabi ko nga, 47 years nga po ako sa Katoliko, simula nung ako ay bininyagan sa Katoliko. So, yun, salamat sa Diyos ang papuri. Amen. Kaya yun ang sinishare ko sa kanila. Yun, no? So, hindi man natin sila talaga kaagad, no? Na mabago lahat na ang nila. Siyempre, first timer, first met, no? Unang pa lang, di ba? So, at least nakikita po talaga ng Lord kung ano po talagang ginagawa mo. Amen. Nagsishare ka sa kanila. Ayan, si Lord na po ang bahala doon. Basta nasharean mo siya, no? Tatalima sa kanila puso yun. Lalo na pag nakikita mo yung mamukha nila na parang ibang, hello, ganun ba yun? Sabi ko, opo, ang bakuna ay depopulation and then experimental. So, ngayon, huwag ka na magpa-turok ulit. Iluod mo na po yan sa Panginoon, no? So,
may pag-asa pa po yan kasi hindi naman natin alam kung ano talaga ang ano ng Panginoon hanggat ikaw ay nabubuhay pa. Amen. Basta mayroon ng sinasabi sa'yo na wag mo nang gagawin, wag mo na siyang gagawin. Kasi kung once na gagawin mo pa, alam mo na po yung sinishare sa'yo na yan ay depopulation at saka yan po ay meron nga po dito na sabi na bakit naman sabi ng gobyerno ganito daw na magpaturok nga daw kasi nga gawa nga ng para hindi daw magkakasakit dito ganyan. Parang pinaglalaban nila yung government ba. Tapos sabi ko, alam mo ang gobyerno ngayon hindi na kasi maka-Diyos talagang naano na po siya ng diablo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Amen, hallelujah. Tapos meron ako na-encounter na isa pang babae na doon sa palengke na talaga siya sa bakuna ba. Sabi niya, kailangan talaga yan ma'am kasi ganito, ganyan. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, alam niyo po, ang Panginoon, siya po ang good healer. So, ang naniwala kayo sa bakuna, na ang bakuna ay nakapagpapagaling ng may protection. So, hindi po ang Panginoon po ang nagbibigay ng protection sa atin. Kailangan po talaga tayo ay sumampalataya sa isang Diyos. Sabi ko, wala nang hihigit pa sa Panginoong Jesus. Sabi ko, siya ang good healer, ate. Sabi ko sa kanya, kasi katoliko siya, no? Siya ang good healer, ate, hindi po yung bakuna. Hallelujah. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ate, sabi ko, kung nagbabasa ka ng Bible, unang Korinto 3 verse 16, alam niyo po, ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Hindi po dapat ito lalagyan po ng lason kasi naninirahan po ang Espiritu ng Diyos sa katawan po natin. Amen. Sabi ko, wag niyo po isuko ang sarili ninyo sa bakuna para kayo ay proteksyonan na hindi kayo magka-COVID, hindi kayo magkakasakit. Amen. Sagot siya sa akin, sabi niya, yun naman yun ang ng Panginoon. Sabi ko, opo, alam niyo po, kaya po pinahintulutan ng Diyos, ate. Sabi ko, pinahintulutan po ng Diyos yan, ate, dahil sinusubok ka po, sinusubok ka kung hanggang saan yung pananampalataya mo po. Sabi ko sa kanya, ayan. Kaya nga sinuko po ninyo yung katawan po ninyo diyan sa bakuna. Alam niyo po, ate, hindi po talaga natin pagmamayari ang katawan natin, ate. Sabi ko sa kanya. Ayan, tapos sumagot sa akin, sabi niya, bahala na ang Diyos. Sabi ko, ate, papayag ka ba na itatapong ka ng Panginoon sa lawa ng apoy? Dahil sinabi mong bahala na ang Diyos. Ate, wag ka pong papayag. Sabi ko, alamin mo po ang sinasabi po ng Bible. Tapos sabay tanong sa akin, mga kapatid, sabay tanong sa akin, ano bang relihiyon mo? Born again ka? Sabi sa akin, sabi ko, ate, wala po akong relihiyon, kapatid, ate, ganun ang ko, may kapatid, may ate, no? Sabi ko sa kanya, wala po akong relihiyon, kundi meron po akong relasyon sa Diyos. Doon, di pinaliwanag ko naman sa kanya, sabi ko, ate, ang born again, ate, hindi po yan relihiyon, kundi po yun ay binago ng Diyos, binago ng Panginoon, at saka handa po siyang magpabago sa Diyos at patuloy siyang baguhin ng Diyos. Sabi ko, yun po ang ibig sabihin ng born again, binago ng Diyos. Hindi po yan religion ang born again. I am a born again Christian. Sabi ko, I belong to God's Mercy Christian Ministry. Sabi ko sa kanya, pero hindi yan relihiyon, kapatid. Yan po ay relasyon. Kailangan po natin ng relasyon sa Diyos. Hindi po ang religion po, ate. No? Kaya alam mo, ate, magbasa po talaga tayo ng Biblia para malaman po natin, ate, kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Hindi po yung nalaman na natin na ang Panginoon ay siya yung tagapagligtas, siya yung pero hindi natin alam kung sino ba talaga si Jesus sa buhay po natin. Ang haba na namin noon ni ate hanggang sa nung time na na talaga siya. Parang na yung Holy Spirit na talaga siya. Sabi ko, tanggapin mo ba si Jesus? Sabi ko sa kanya, oo. Sabi niya, oo naman. Ganun. Tapos nabasa kami ng Bible. Tapos share ko sa kanya yung Word of God. Tapos end time siya, mayroon nga siyang kaba. Pero parang nilalabanan niya lang talaga yun. Pero nakikita ko sa bakas ng mukha niya po, mga kapatid, talaga nang alala po talaga siya. Kasi mayroon po siyang vaccine at saka mayroon po siyang booster. Yun. Ngayon, sinabi ko sa kanya, kung babasahin niyo po sa Ezekiel, ate, Ezekiel 3 verse 18, 19 and 20, amen, hallelujah, ayun, ganun.
Ayun. So, nasa sayo na po yan, ate. Sabi ko, kung paniwalaan mo o hindi ko na po sagutin yung kaluluwa mo. Pero, si Lord po ang nandito po sa atin. Kasi sabi nga ng Panginoon, may isa man o dalawa nagkatipon-tipon, na yun, ayon sa kanyang pangalan, ay nandun siya sa kanyang kalagitnaan. So, nandito po sa atin ang Lord, no? Ayan. So, sa Diyos ang papuri, sabi ko sa kanya. Yun, tinanggap niya po ang Lord. Inano ko siya, pray over ko siya, ayun po. So, yung aming conversation, nung naghiwalay po kami, may ngiti sa aming mukha, no? Ang galing. Ang galing talaga ng Lord. Ang Lord po talaga ay kumikilos po talaga, no? Amen. Pero nais ko talaga, no, na mag-evangelism dito sa amin, no? Yung buong ano talaga dito na makakarinig po talaga ng salita ng Diyos, no? Kaso lang hindi ako inano na parang hindi talaga siguro inalaw or talagang ano lang na hindi ko po nadala yung megaphone. Kasi kung ipapadala ko po yung megaphone, kailangan meron siyang cage na kahoy, and then medyo ano yung budget ko sa LBC. So sabi ko, wag na lang. Sabi ko, so may paraan din talaga ang Lord, no, na kahit wala kang megaphone, magngaw-ngaw dito sa malaking ano na to. Dito, no? Wala kang megaphone, pero may paraan ng Lord. One-on-one talaga, no? Ang sarap sa feelings na makapag one-on-one ka po sa tao na yung bang, hindi mo masabing walang alam. Siguro may alam naman ni sila, pero parang di lang nila binibigyan talaga ng halaga, no? Kaya yun, dahil nga sa pera, no? Yun, no, na kaya yun, no, sa Diyos ang papuri. Ayan, ang ganda ng dagat. Hallelujah. Ayan, no, ang gandang pagmasdan ng ano, yung dagat ba, yung hampas ng ano, ng tubig, ng alon. Ayan po, no? O, tingnan mo yung pamangkin ko, oh. Nagiga-higa na siya dyan, oh. Nagiga-higa na siya dyan. Ganyan. Amen. Hallelujah. Yan. Alam mo po, pag tayo ba Christian, no, tayo ay binago na ng Diyos at sinuko na natin yung ating buhay sa Diyos, wala na tayong mga bisyo sa katawan, wala na tayong rebulto, malinis na yung ano, wala ka na dong pati yung altar binasag ko na, tapos wala na akong mga bisyo, mga ano, pati yung aking negosyo, wala nang mga alak, wala nang ang sarap sa feelings, no, na mag-share ng salita ng Diyos. Na-try niyo po 'yan. Kasi po marami po sa ating mga Christian, no, na nahihiya mag-share ng word, nahihiya mag-share ng end times. Kahit na may nalalaman sila, parang ayaw nila i-push, no? Pero ako, basta may ano, talagang uupo ako. Alam mo, Brad, sis, alam mo, kapatid, ate, kuya, ganun, kung ano, hindi po talaga masasayang yung araw mo, no, kapag talagang ikaw ay Kristiyano, no? Hallelujah. Di po ba? O, ayan. Kahit nga dito sa live, o yan, sinishare ko testimony, no, na narito nga po ako sa Mindanao, sa Libak, Sultan, Kudarat. Ayan pong ginagawa ko. Nakakatikim po ako ng fish na galing po dito mismo sa dagat na hinihila ng boat na yan, no. Ayan, sariwang-sariwa yung fish. Hindi pa po nalagyan ng yellow. Ayan. Kita mo yung fish ko kanina, no? Ang laki ng fish. Hallelujah. Sariwang-sariwa. Ang fish namin ng aking pamangkin, ihawin po namin yun mamaya. Amen. Mag-ihaw-ihaw kami mamaya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Yun, bago tayo mawala dito sa mundong ibabaw na ito, no? Ang isda. Ang isda namin to. Ay, nalaglag. Hallelujah. Ang isda namin. Tingnan mo ang isda namin. Ayan, ang isda namin. Isda. Sariwa pa yung mata, oh. Oh, di ba? Sariwa pang laki, oh. Mahigit isang dangkal. 2 dangkal. 70 pesos lang. Tapos may dagdag pa na isa ito, oh. Yan, para siyang salmon.
Oh, di ba? Ihawin namin to mamaya. Ayan, pag-uwi namin, no, naliligo pa yung pamangkin ko. At saka dito sa Libak, Sultan Kudarat, bawal po yung lagayan ng plastic. Kailangan naka-eco bag, no, naka-eco bag. Ang laki, oh. Uy! Alam mo, ano pa to kanina siguro? Buhay pa to siguro. Hindi pa to naka sa yelo. Hindi pa to nakalagay sa yelo. Galing talaga yun sa dagat. Hindi po ba? Ayan. May gito 1 kilo eh. 70 lang. Diba? Hallelujah, Jesus. Si-share ko lang. Uy, kuya, ang dami mo ng si kuya ba? Nag-iigib ng tubig dagat. So, yun lang po mga kapatid, no, share ko lang. Evangelism tayo dito 1-on-1, no? Ayan. Tapos yan, umaga dito ako sa seashore, nagko-coffee, diyan ako uupo, diyan, minsan dito ako uupo, ganyan. Uupo ako dito sa bato, ayan, tapos nagbabasa ng Bible, ayan. Upo dito sa bato ba, ayan, no? Basa ng Bible, ayan. Di po ba? Ganyan lang. Yung pamangkin ko nandun, no? Nandun na naman siya. Nandun na naman yung pamangkin ko. Dito magbasa ng Bible. Magbasa ka ng Bible to sa tabi ng dagat. Tapos minsan may dumaan na tao, tabihan mo na siya. Kuya, pwede pa tayo mag-usap? Good morning. Ganong level, no? Ayan. Ganun lang yun. Sabi ko, sarap ng buhay. Tapos may tindahan ka dito na maliit. Talagang mabuhay ka talaga dito. So, magtanim-tanim ka ng kamuti, ng lugbati, may mga ganyan. You know na, sa probinsya, di ba? Kasi darating talaga yung tagutom, di ba? Darating talaga ang famine. So, talagang, sabi nga ng Panginoon, tumakbo na daw sa bundok. Hindi po ba? So, dito talaga ako sa lugar namin babalik. Amen. Hindi po ako magstay sa Manila. Yan po. Hari nawa. Sa Diyos ang papuri kung loobin ng Panginoon, no? Eh, siyempre, hindi naman natin alam, no? Every minute may namamatay, baksinado ka man, or hindi, may namamatay po talaga. Pero, sikapin po talaga natin na may relasyon po talaga tayo sa Diyos. Bahala na, sikapin natin na mayroon talaga tayong relasyon sa Diyos. Every morning, devotion, prayer, basa ng Bible, share the word. Yan po ang dapat natin gawin. Kailangan po talaga natin na tayo po ay maging masipag, no, sa gawain, no, sa pag-evangelism, no, sa mga tao. Share the word. Ayan po. Tayo mga kapatid, aalis na naman yung isang bangka na yun, no. Hallelujah. Wait a minute. Ayan po kapatid, aalis na naman yung isang bangka. I-zoom natin, ha. Ayan, no. Ayun. Asan, no? Ayan po. Asan na ba yun? Yun. Aalis na po yan. Kasi pupunta naman sa laot. Yan, pupunta naman sila sa laot. Tapos mamayang hapon, meron na naman yan. Yan. Sabi ko sa inyo, nagsariwa nga po dito sa amin. Flex ko lang. Amen. Hallelujah. Diba? Yan na sila, oh. Yung mga lalaki, sasampa na po sila sa bangka. Tapos papalaot na naman sila. Huli naman sila ng isda. Yan. Mamaya, pag mayroon silang huli na yung, yung salmoniti ba? Sarap ipaksiw. Yun, sarap yun ipaksiw. Yung salmoniti. Alam niyo ba yung isda na salmoniti? Yung yung bisugo. Yan, ganyan. Ito yung hapon, tapos umaga. Oo. Pero meron naman dito sa amin, palengke. Meron ka dito sa amin palengke mismo dun sa bayan, no, na na may yelo na, na sa yelo syempre, no. Pero kung dito ka lang sa tabing dagat, abang ka lang diyan ng boat na yan na humihila ng di ba? Oh, di sariwa. Kaya yung binibili namin.
Diba? Minsan hinihingi nga lang eh. Minsan humingi ka lang ng mga 5 piraso. Kuya, pahingi ng 5 piraso. O, di, prituhin mo na. Uwi ka sa bahay. And then, pagprito ka doon. May kanin doon na, na sinanduming. Tapos, with coffee or with gatas ka. Di, talaga sa Diyos ang papuri, no? Sabi mo lang, kuya, wala akong pera, kuya. Di ba, makahingi. Hingi mo na, kahit mga 3 piraso dyan. Oo. Bibigyan kaya hindi lang 3, isang dakot. Ganon sila dito. Oo. Ganon sila dito. Hallelujah, Jesus. Pero siyempre naman, no, bigyan mo rin ng siyempre, hindi naman lagi-lagi maghingi-hingi, no. Pero minsan, hindi na sila nagpapabayad. Binibigay lang sa'yo. Pero ako, siyempre ba, ngayon na naman tayo dito, siyempre, yung bayad ako na magbigay talaga kahit man ang pambili nila ng kung di ba? Ano yun? Hindi yung, okay, galing ka sa Manila, puro ka na lang hingi. Ayoko naman ng ganyan. Ayoko naman ganyan. Uy, ano ba naman yan? Take ako ng ting, hindi ako nag-give. Ay, wala sa akin, basta Christian. Kailangan po talaga natin na give tayo, no? Mag-give and take. Tapos share mo agad ang word. Ay, ang sarap ng buhay. Share mo agad ang end times. O, diba? At least, babalik ka man sa Maynila, may naitanin sa puso, sa isipan nila. O, amen. Hallelujah. Ganon yun. O, diba? At least, hindi na sayang yung araw mo. God is good. O, diba? All the time. Ayun po. Okay, bye-bye na kasi uwi na po kami. Ayayain ko na po yung aking pamangkin na uuwi na kasi yung isda namin, amin na pong iihawin. And then, isa-usaw po sa kalamansi na may tuyo, kamatis, sibuyas. Amen. Yummy. Amen. Hallelujah. Ayun. Okay. Bago ako mag-end, shout out ko muna si Brother Fox Goringel. Hallelujah, Lord. God bless po. Amen. And then, kay, hindi ko siya makita kasi nakasalamin ako ng wala akong salamin na ito. Shout out muna natin kayo, no? Nanonood ng live ko na ito na nandito ako sa Manila. Amen. Ay, sa Libak, Sultan Kudarat. Amen. And shout out po kay kapatid na Odi to Ravi or Rave, no? Ayan. And then kay Mama Victoria. Hello, Mama Big. Shout out po sa iyo. And then, ingat po kayo dyan. And then po kay kapatid na Presi Hatulan. Amen. Hallelujah. Thank you for watching. Ayan po, no? Hallelujah. Kapatid na Odi, pasyal ka po dito sa place namin sa Tagum City. Alright. In God's will po, no? Kung loobin po ng Panginoon, why not, no? Loobin ng Panginoon, no? Loobin ng Panginoon, why not? Evangelism po tayo dyan. Share tayo ng word, no? Samahan mo ako. Mag-share po tayo ng mga salita ng Diyos at saka end times, no? Ayan, bigyan po natin ng babala ang mga tao kasi nga sabi ng Ezekiel 3 verse 18. Amen. Hallelujah. Kailangan po talaga natin na bigyan po natin babala ang mga tao para hindi na po natin sagutin ang kanilang kaluluwa pag just in case na sila po ay ano ba ang nangyari, no? Amen. Hallelujah. Kasi kung ibinigay na po natin yung babala tapos hindi pa sila naniniwala, hindi na natin sagutin yung kanilang kaluluwa. Hanggat na buhay po tayo kung saan man tayo mapadpad, share the word. Amen. Hallelujah. Christian po tayo no? Ang iba po mga sikta, hindi po kasi yan sila nagsishare, no? Talagang gusto nila Gcash man. Gusto nila pera man, no? Ayaw nila isusul winning, ayaw nila nagsishare man sila ng word pero kailangan may pera. May pera talagang kapalit. Pero tayo mga totoong Christian, no? Tayo mga Christian talaga na dedicated talaga sa Lord. Pag nag-share tayo ng word, wala po yan sobre. Wala po yan lagayan ng pera. Pagkatapos, no? Kaya nga sabi nga, di ba natin, pag tayo po ay nag-evangelism, bungad pa lang na sabi nga natin, di ba na nandito tayo para mag-share ng Word of God, na hindi naman tayo nanghihingi ng pera, kahit anumang mga bagay dyan, hindi po tayo nanghihingi kasi nga ang dala po natin ay magandang balita, no? Balita ng kaligtasan, yun. Walang kapalit na pera. Yun ang totoong Christian. Ulan, init, no? Hallelujah. Mangitim ka man dyan sa ginagawa mo, para sa Diyos yan. Aanhin mo man ang makinis na balat, kapatid, no? Diba? Kung nasa loob ka lang man ng bahay, wala ka man ng masoul winning, wala ka man ng masira ng word, wala rin mangyayari sa iyo, kapatid, no?
Hallelujah. Yung iba po ba ayaw mainitan talaga sila no kay masira man ang figure. Ay masira man ang figure nila. Pero ako kahit na yung mukha ko puno na ng pekas, puno na ng kung ano-ano, hindi na ako pumuti na hindi ko na po yan hinahangad. Gusto ko po yung maputi yung aking puso sa Diyos. Hallelujah. Ayun po. Kasi nga, dati nga po ang puso ko ay madilim. Sobrang dilim ang puso ko. Kasi nga, may rebulto ako, may mga bisyo ako. Ayan, sobrang dilim ng aking pagkatao. Ngayon po, binasag ko rin mga rebulto. Yung mga malalaking mga rebulto na gawa ng mga kamay ng tao, binasag. Pati yung mga bisyo, binasag. Wala na, no? Kaya, luminaw na yung aking puso, aking isip, no? Hallelujah. Ay, suko na po natin sa Panginoon. Kaya, kung ikaw ay pinuti na ng Panginoon, ikaw ay dilinis na ng Panginoon, huwag mo yan isarilihin, oy! Huwag mo isarilihin yan kung ano nalalaman mo sa Word, kung ano nalalaman mo sa end times, i-share mo yan hanggat na ikaw ay may hininga. Di ba? Iba sa atin, marami na pong nalalaman sa Word. Mag-share ng Word of God at saka end times may kasama man sobre. May kasama man lagayan ng pera. Hallelujah. Ay, hindi po tayo ganyan, no. Huwad po tayo pag ganyan po tayo, huwad po tayo, no. Kaya kailangan pa nag-share tayo, di ba? Kailangan walang pera. Hallelujah. Hindi malintaan ang init, ulan, no. Amen. Kasi kapag nagkakasakit ka, pag may tiwala ka sa Diyos, kahit hindi ka uminom ng mga synthetic drugs like Biogesic, Newsip, ganyan, mga synthetic kasi yan, no? Pero kung ikaw ay pinuti na ng Diyos ang puso mo, Lord, pagalingin mo ako, Lord, in Jesus' name, no? Ganon. Tapos kasi nga, may mission pa po, Lord, ganito, yung nais kita maparangalan, Lord, prayer ba? Pray with faith, without cheesing, no? Hallelujah. Kaya wag mag-pray ka na walang duda. Kailangan mag-pray ka sa Lord yung mula sa puso na ano, pinabukasan din mo, wala ka ng lagnat. Amen. Hallelujah. Kung sakali may lagnat ka, amen. Hallelujah. Eh pa iba kasi pag walang Kristo sa buhay nila, pag may lagnat talaga sila, no, inom agad sila ng gamot, inom agad hanggang sa A1. Inom ka ng gamot without prayer, matagal yan. Amen. Hallelujah. So, yun lang po, no? To God all be the glory. Ayan po. Thank you po for watching. Bye-bye. Uuwi na po kami na aking pamangkin. Akin na po siyang yayain na uuwi. Kasi nga yung isda po namin, amin na pong ihawin. Bye-bye-bye. To God all be the glory. God bless. Ingat po tayong lahat. Amen.